Sa isang liblib na baryo sa paanan ng bundok Panahonan, may isang maliit na pook na tinatawag na Sitio Kamatagan. Mapuno, berde, at tila ba laging binabantayan ng mga nilalang na hindi nakikita ng karaniwang tao. Sa gitna ng gubat sa hilagang bahagi ng sitio, may isang punong langka na di karaniwang namumunga. Ang bunga nito'y may gintong balat at sa gabi tila ba may liwanag na pumapaligid dito. Sa tuwing sumasapit ang kabilugan ng buwan, kumikislap ito sa dilim, parang bituing bumaba sa lupa. Maraming alamat ang kumakalat tungkol sa mahiwagang langka. Ayon sa matatanda, ito raw ay pinagbabantayan ng isang nilalang, isang tikbalang na kalahating tao at kalahating kabayo. Siya raw ang tagapag-ingat ng punong langka at sino mang magnasa dito'y hindi na nakababalik. Pero gaya ng lahat ng kwento, ito'y tinuring na kathang-isip lamang ng karamihan, lalo na ng mga kabataang hindi pa nakaranas ng hiwaga ng kagubatan. Ngunit hindi para kay Juanito, isang binatang mahirap na anak ng isang magsasaka. Si Juanito ay 18 taong gulang, payat ngunit matipuno at may puso para sa kanyang pamilya. 3 silang magkakapatid at siya ang panganay. Mula pagkabatay sanay na siyang magbuhat ng sako ng palay, mag-araro at magigib ng tubig mula sa poso sa gitna ng baryo. Lumaki siyang mahinahon at magalang, ngunit may isang bagay na hindi alam ng marami. Mahilig siyang makinig sa matatanda at maniwala sa mga alamat. Tuwing gabi, habang ang iba'y nagsasayaw at nag-iinuman sa tabing ilog, si Juanito'y nakaupo sa ilalim ng punong mangga sa likod ng kanilang kubo. Pinakikinggan ang kwento ni Lolo Andong, ang pinakamatandang tao sa sitio. Pag nakita mo ang punong langka na may gintong bunga, huwag mong pagnasaan. Hindi yan para sa tao. May bantay yan si Kalasag, ang tikbalang. Bantay ng kalikasan at tagapag-ingat ng sagradong punong iyon. Hindi makapaniwala si Juanito sa laki ng kanyang interes. Lolo, totoo po ba yan? Kung makita ko yung punong yon at kailangan po namin ng pera, baka pwede po akong kumuha kahit isa lang? Napailing si Lolo Andong. Hindi mo mauunawaan ang kapangyarihan ng punong iyon, apo. Hindi lang langka ang nakataya, kundi buhay mo. Isang araw, habang siya ay nagtatanim ng mais, napatingin siya sa may kalayuan sa gilid ng bundok, kung saan tila may bahagyang liwanag sa gitna ng kakahuyan. Gabi na, pero bakit may liwanag doon? Tanong niya sa sarili. Nagdadalawang isip man, pinili niyang huwag munang sundan ang kutob. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, mas lalong tumitindi ang tawag sa kanya ng kabundukan, isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Bawat gabing nananaginip siya ng mga kakaibang bagay. Mga langkang ginto, isang tinig na bumubulong, at aninong may hugis ng kabayo na nakatayo sa gitna ng ulan. Isang gabi, lumapit sa kanya ang kanyang ina, si Aling Rosa. Juanito, wala na tayong bigas. Ang bunso mo nilalagnat pa. Wala na rin tayong maibentang gulay sa bayan. Kung may paraan kang makakatulong, anak, huwag mo nang hintayin pa. Napatingin si Juanito sa direksyon ng bundok. Kung totoo ang sinasabi ni Lolo, baka ito na ang sagot. Kinabukasan, maagang gumising si Juanito. Naghanda ng baon, ilang pirasong tinapay, kutsilyo, at isang lumang rosaryo ni inay. Hindi niya sinabi kahit kanino kung saan siya pupunta. Nang sumapit ang hapon, dahan-dahan siyang pumasok sa kakahuyan. Unti-unti nilamon siya ng dilim at tanging liwanag ng buwan ang nagsilbing ilaw. Habang palalim ng palalim, napansin niyang kakaiba ang paligid, walang ingay ng kuliglig, walang huni ng ibon at tila'y may mga matang nakatingin sa kanya. Biglang umihip ang malamig na hangin. Sa kanyang harapan, lumitaw ang isang matandang babae na nakaputing damit at walang paa. Juanito, huwag mong ipagpatuloy ang iyong balak. Wika nito.
Bakit po? Nanginginig na tanong niya. Ang langkay may kapalit, ang ginto'y may kaluluwa, at ang bantay hindi mo kayang labanan. Ngunit sa halip na umatras, tumango si Juanito. Para sa pamilya ko, kahit sino pa ang humarang. At muling nagpatuloy si Juanito sa landas hanggang sa wakas nakita niya ito. Isang punong langka na may gintong bunga kumikislap sa gitna ng kadiliman. Napakabango ng amoy, parang hinog na paraiso. Subalit, kasabay ng pag-abot niya sa isang bunga, naramdaman niyang yumanig ang lupa. Umihip ang malamig na hangin at mula sa likod ng punong kahoy, unti-unting lumitaw ang isang nilalang. Matangkad, may katawan ng tao ngunit ulo ng kabayo. May pulang matang naglalagablab. At mula sa kanyang bibig, dumaloy ang malalim na tinig. Sino ang nangangahas kumuha ng bunga ng punong ito? Tumigil sa paghinga si Juanito. Ang malamig na pawis ay bumalot sa kanyang noo habang nakatitig sa nilalang sa harap niya isang tikbalang. May matipunong katawan na parang tao, ngunit may ulo ng kabayo, mataas, matangkad, at nakasuot ng lumang balabal na gawa sa hibla ng punong kahoy. Ang kanyang mga matay mapula, tila apoy na hindi nauubos, at sa bawat hakbang niya ay nanginginig ang lupa. Sumagot ka, binata, muling bulong ng tinig. Bakit ka narito? Nangatal ang boses ni Juanito. Kailangan ko lang pong kumuha ng bunga para po sa pamilya ko. Wala na po kaming makain. May sakit ang kapatid ko. Wala kaming pera. Tahimik ang tikbalang sa loob ng ilang sandali. Inikot nito ang paningin sa paligid at ang mahaba nitong buntot ay unti-unting gumapang sa lupa. Waring sinisiyasat kung totoo ang sinasabi ng binata. Hindi ka unang naghangad ng bunga ng sagradong punong ito, Anito. Ngunit ikaw ang unang hindi nagdala ng kasakiman. Napakunot noo si Juanito. Ano pong ibig niyong sabihin? Umupo si Kalasag ang tikbalang sa isang ugat ng puno. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang isang lumang baon ng niyog at tumungga ng tila tubig. Ang punong ito, Juanito, ay hindi lang punong langka. Ito'y itinanim ng isang diwata, noon pa man si Diwata Kalinangan. Sa bawat bunga ng punong ito ay may kapangyarihan. Kayang pagalingin ang sakit, kayang magbigay ng gintong salapi, at minsan, kayang magpabago ng kapalaran. Napahanga si Juanito. Totoo pala ang sabi ni Lolo Andong. Ngunit, sabat ng tikbalang, hindi ito para sa lahat. Ang sinumang kukuha ng bunga sa masamang layunin para sa kayabangan, kasakiman o kapangyarihan ay isinusumpa. Ang dalawa ay naging bato. Ang iba, naligaw at hindi na muling nakita. Ako ang tagabantay upang hindi ito mapasakamay ng masasama. Tumango si Juanito, bagamat hindi pa rin lubos na nauunawaan ang lahat. Hindi po ako masama. Hindi po ako sakim. Gusto ko lang pong tumulong sa pamilya ko. Tiningnan siya ng tikbalang. Matagal, malalim. Maaari kitang hayaang kumuha ng isang bunga, ani Kalasag. Ngunit hindi ito libre. May pagsubok kang kailangang pagdaanan. Napamulagat si Juanito. Pagsubok? Tumango ang tikbalang. Ang kalikasan, kapag nagbibigay, ay may kapalit. Ang punong ito, kapag nagkaloob ng bunga, kailangang tiyakin na ang tatanggap ay tunay na may mabuting puso. Ikaw, Juanito, ay kailangang dumaan sa 3 landas ng pagsubok. Tumayo si Kalasag at humakbang patungo sa isang makitid na daan sa gubat na biglang lumitaw. Ang unang landas ay ang daan ng liwanag, kung saan haharapin mo ang sarili mong takot. Ikalawa, ang daan ng pagsisisi, kung saan kailangang pagdaanan ang sakit ng mga kasalanang ginawa sa salita man o sa puso. At ang huli, ang daan ng pagpili,
kung saan malalaman kung anong uri ng tao ka talaga. Kapag matagumpay mong nalagpasan ng 3, bibigyan ka ng bunga. Ngunit kung hindi mo ito makayanan, mananatili kang bahagi ng gubat na ito magpakailanman. Wala nang atrasan si Juanito. Tumango siya. Handa ako. Kung gayon, anang tikbalang, sabay hampas ng kanyang buntot sa lupa. Biglang nagdilim ang paligid. Nawala ang punong langka, pati na si Kalasag. Si Juanito'y biglang napunta sa isang malawak na lugar na walang hangganan, puti ang paligid. Tila ulap sa kalangitan. Isang boses ang bumigkas. Maligayang pagdating sa unang landas, ang daan ng liwanag. Juanito, harapin mo ang iyong mga takot. Biglang sumulpot sa harap niya ang mga anyo ng taong nanakit sa kanya. Si Mang Lito, ang mapang-abusong may-ari ng lupa, ang kanyang tiyahing si Aling Bebang na laging nangaalipusta sa kanila, at maging ang sarili niyang anino ang masamang bahagi ng kanyang pagkatao, ang kanyang inggit, galit at pangarap na maghiganti. Hindi ka mabuting tao, bulong ng kanyang anino. Gusto mo rin ng yaman para maipamukha sa kanila na may silbi ka. No! Sampit ni Juanito, nanginginig. Gusto ko lang tulungan ang pamilya ko. Talaga ba? Hindi ba totoo ring gusto mong ipamukha sa kanila na mali sila? Na kaya mo? Napahawak si Juanito sa kanyang dibdib. Tila bumigat ang kanyang hininga. Ngunit habang nakikipagtuos siya sa sarili, bigla niyang narinig ang tinig ng kanyang kapatid, ang bunso, si Liling. Kuya, gutom na po ako. Gusto ko pong gumaling. Naluha si Juanito. Muling tumayo, tumingin sa aninong nasa harap niya. Oh, may galit ako. Pero mas mahal ko ang pamilya ko. Higit sa lahat, hindi ko hahayaang lamunin ako ng galit. Biglang lumiwanag ang paligid. Ang mga anino'y nagsimulang maglaho. At sa kanyang harapan, lumitaw ang isang gintong daan na may inskripsyon. Matagumpay mong hinarap ang unang landas. Sa dulo ng daan, naroon si Kalasag, naghihintay. Isang pagsubok ang nalampasan mo, Juanito. Wika ng tikbalang. Ngunit ang ikalawa ay mas masakit. Handa ka na ba? Tumango si Juanito. Kung gayon, tumuloy ka na sa daan ng pagsisisi. Hindi pa man ganap na nakakaalis si Juanito mula sa unang pagsubok, ay muli na namang nagbago ang kanyang paligid. Ang ginintuang landas ay unti-unting naglaho at ang kanyang paanan ay muling humakbang sa lupaing malamig, madilim at basang-basa. Umuulan. Ang ulan ay hindi karaniwang ulan. Ito'y tila maliliit na luha, malamig at dumudurog ng damdamin sa bawat patak. Sa harap niya ay may isang makipot na landas na paliligiran ng mga tuyong punong kahoy at pugad ng mga uwak. May kalungkutan sa hangin, may bigat sa bawat hakbang. Sa malayo naroon muli si Kalasag, ang tikbalang ngunit hindi na siya tulad ng dati. Ang kanyang anyo ay may bahid ng lungkot at ang kanyang tinig ay tila isang pakiusap. Juanito, sa ikalawang landas, ikaw ay haharap hindi sa kinatatakutan mo, kundi sa sarili mong mga kasalanan. Hindi lang mga gawa, kundi pati ang mga salitang nanakit at ang mga damdaming hindi mo inamin, ang mga bagay na pinagsisisihan mong hindi mo na itama. Sa isang iglap, nagdilim ang ulap. Isa-isang sumulpot ang mga tanawin sa harapan ni Juanito, parang mga eksena sa isang pelikula. Una, nakita niya ang kanyang ama, si Mang Elias, noong siya'y 9 na taong gulang pa lamang. May hawak itong kahoy na baston habang masakit na sinisigawan si Juanito. Walang kwenta kang bata ka, useless ka. Kahit mag-ama tayo, puro kapalpak. Napaluhod si Juanito. Hindi niya alam kung saan nanggaling ang kirot na yon sa kanyang dibdib. Matagal na niya iyong kinalimutan o itinago. Biglang sumunod ang eksena noong siya'y 14. May binatilyong umiiyak sa may ilog. Kaibigan niyang si Tomas, ang anak ng mangingisda, na minsang binintangan ni Juanito ng pagnanakaw para iligtas ang sarili sa gulo sa palengke.
Hindi ko kinuha, sigaw ni Tomas. Pero sinungaling si Juanito noon. At isa pang eksena ang nanay niyang umiiyak sa kusina habang tahimik si Juanito sa isang sulok. Hindi niya ito tinulungan. Hindi niya man lang nilapitan. Ang mga eksenang ito ay paulit-ulit na umuukit sa kanyang puso, parang mga batong tinatamaan ng martilyon katotohanan. Hindi ako perpekto, bulong ni Juanito nanginginig. Nagkamali rin ako. Marami. Sa gilid ng landas, may nakita siyang ilog, hindi tubig ang dumadaloy kundi mga luha. Sa gitna nito ay may batong may ukit. Ang sino mang tunay na nagsisisi ay dapat maligo sa ilog ng pag-amin. Walang pag-aalinlangan. Hinubad ni Juanito ang kanyang pangitaas at dahan-dahang lumusong. Ang tubig ay malamig at masakit sa balat. Sa bawat paglubog niya, parang binabalikan niya ang lahat ng kasalanan. Hindi lang luha ng kalungkutan ang nahulog mula sa kanyang mga mata, kundi luha ng matinding pagsisisi. Mula sa gitna ng ilog, may liwanag na unti-unting lumitaw. Doon, lumutang ang anyo ng kanyang ama, ng kanyang kaibigang si Tomas at ng kanyang ina. Ngayon, hindi na sila galit, hindi sila sumisigaw, tila ba nakangiti pa. Juanito, bulong ng mga anino. Lahat ay nagkakamali, ngunit hindi lahat ay nagpapakumbaba. Patawad ay hindi regalo, kundi bunga ng pagkilala sa pagkukulang. At sa pag-ahon ni Juanito sa ilog, naglaho ang ulan. Ang lupang basang-basa ay natuyo at ang paligid ay naging berde at maliwanag. Muli, sa dulo ng landas, naroon si Kalasag. Ngayon, kilala mo na ang sarili mong anino, Juanito, Ania. At tinanggap mo na ang iyong kahinaan. Iyan ang lakas na kailangan sa huling pagsubok. Ngunit bago siya tumuloy, humarap si Kalasag sa kanya at tiningnan siya ng malalim. Ang susunod na daan, Juanito, wika nito, ay ang pinakamabigat sa lahat. Sa daan ng pagpili, hindi mo kailangang lumaban sa anino. Kailangan mong pumili at ang pagpiling iyon ay maaaring hindi mo na mabawi. Mabigyan ka man ng bunga ng langka, maaaring may mawala. O baka sa bandang huli, piliin mong umiwas kahit kaya mong kunin. Napalunok si Juanito. Ang dibdib niya ay tila sinasakal ng bigat ng mga tanong na paparating pa lang. Handa ka na ba? Tanong ni Kalasag. Matagal bago siya sumagot. Ngunit sa huli, tumango siya. Handa na ako. Tahimik si Juanito habang nilalakad ang panibagong landas na binuksan ni Kalasag. Iba ito sa mga nauna, hindi ito madilim gaya ng daan ng liwanag o malamig at malungkot gaya ng daan ng pagsisisi. Sa halip, ang paligid ay tila perpektong hardin. May mga ibong makukulay, malamig ang simoy ng hangin at may mga punong namumunga ng iba't ibang prutas. Sa di kalayuan, may isang mesa sa gitna ng isang malawak na damuhan. Sa ibabaw nito ay naroon ang tatlong bagay. Isang bunga ng langka na ginto, isang garapon ng mahiwagang pulbos, at isang mutya na kumikislap sa loob ng kristal. Nasa tabi ng mesa si Kalasag, seryoso ang muka. Juanito, Ania, narito na ang huling pagsubok mo, ang daan ng pagpili. Sa harap mo ay tatlong regalo. Bawat isa ay may katumbas na kapangyarihan at kapalaran. Ngunit dapat kang pumili ng isa lamang. At ang pipiliin mo ay hindi mo na maaaring baguhin. Lumapit si Juanito. Muling tumibok ng mabilis ang kanyang puso. Ano ang mga ito? Itinuro ni Kalasag ang ginintuang langka. Ito ang pinakauna mong pakay. Sino mang makakain nito ay magkakaroon ng kasaganahan sa buhay. Gagaling ang mga may sakit. Magkakaroon ka ng kayamanang sapat para sa buong bayan. Itinuro niya ang garapon ng pulbos. Ito ay alikabok mula sa diwatang kalinangan kapag isinaboy sa isang lupain. Anumang itanim doon ay magiging sagana at hindi mamamatay. Kahit disyerto ay magiging parang paraiso.
At ang huli, ang mutya sa loob ng kristal. Ito ay kapangyarihang tumulong sa iba. Makikita mo ang tunay na puso ng bawat taong kaharap mo. Malalaman mo kung sino ang may malinis na loob at sino ang nagbabalat kayo. Ngunit hindi mo ito magagamit para sa sarili mo. Ito'y para lamang sa ikabubuti ng iba. Napaupo si Juanito. Sa kanyang isipan, bumalik ang larawan ng kanyang inang umiiyak, ang kapatid niyang may lagnat, ang bahay nilang halos gumuho. Kung pipiliin ko ang ginintuang langka, gagaling si Liling. Makakakain kami, magkakapera kami. Ngunit naalala rin niya ang malalayong bahagi ng baryo, ang mga kapitbahay nilang may sakit, ang mga batang nagugutom. Kung ang pulbos ang kukunin ko, baka mas marami akong matulungan. Kahit di ako maging mayaman, may taniman kami ng lahat. At ang huling bagay, ang mutya, ay mas lalong mabigat. Makakatulong ako sa mas maraming tao, pero baka habang buhay akong mahirap, hindi ko rin mapagagaling ang kapatid ko agad. Sa puntong iyon, unti-unting naglaho ang hardin. Ang paligid ay naging salamin ng kanyang puso. Nakita niya ang sarili niyang nahahati sa tatlo, isang Juanito na yumaman at naging sikat. Isang Juanito na naging tagapagtanim ng maraming buhay. At isang Juanito na tahimik na tumutulong sa mga tao, ngunit nanatiling simpleng binata. Nagsalita si Kalasag sa malalim ngunit magaan na tinig. Ang bunga ng langka ay mabilis, ngunit pansamantala. Ang pulbos ay pangmatagalan, ngunit kailangan ng tiyaga. Ang mutya ay hindi kayang sukatin ng salapi, ngunit ito ang pinakamabigat dalhin. Tumayo si Juanito. Tumitig siya kay Kalasag. Kung pipili ako ng langka, baka mawala ako sa sarili. Ang pera, ang yaman, mabilis nakakasira kung hindi mo ito kayang pangalagaan. Tumingin siya sa garapon ng pulbos. At kung pipiliin ko ito, makikinabang ang mga tao, ngunit maaaring hindi agad gumaling ang kapatid ko. Pagkatapos ay humarap siya sa mutya sa loob ng kristal. At ito ang pinaka mahirap. Dahil wala akong mapapala para sa sarili. Pero baka ito ang tunay na misyon ko. Muling tumibok ang puso niya, hindi ng pagnanasa, kundi ng pag-unawa. Kinuha niya ang mutya sa loob ng kristal. Ngumiti si Kalasag. Pinili mo ang daan na hindi pinipili ng marami. Ang landas ng paglilingkod. Hindi lahat ng bayani ay may espada. Ang ilan ay may puso lang na marunong makiramdam. Pagkabigkas niya ng mga salitang iyon, lumiwanag ang mutya at pumasok sa dibdib ni Juanito. Hindi siya nasaktan, ngunit may init na gumapang sa kanyang katawan, parang liwanag na dumadaloy sa kanyang ugat. Simula ngayon, Juanito, sabi ni Kalasag, makikita mo ang tunay na loob ng bawat taong kaharap mo. Malalaman mo kung sino ang dapat tulungan at sino ang mapanganib. Ngunit hindi mo ito magagamit para sa pansariling kapakinabangan. Bumalik ang lahat sa dati. Wala na ang hardin, wala na ang mesa. Ang punong langka ay muling nasa harap niya, ngunit wala na ang ginintuang bunga. Sa halip, isang maliit na berdeng langka ang inabot ni Kalasag. Hindi ito ginto, aniya. Ngunit ito'y magpapagaling sa kapatid mo. Isang gantimpala ng kalikasan para sa puso mong tapat. Napaiyak si Juanito. Maraming salamat, Kalasag. Ngumiti ang tikbalang at sa unang pagkakataon, nakita niyang umaliwalas ang anyo nito. Hindi ka na kailangang bantayan, Juanito. Isa ka na ring tagapangalaga. At sa paglakad ni Juanito pabalik sa kanyang baryo, hindi niya alam na simula sa gabing iyon, magbabago ang takbo ng kanyang buhay. Hindi dahil sa yaman, hindi dahil sa kapangyarihan, kundi dahil pinili niyang maging liwanag para sa iba. Madaling araw pa lang nang marating ni Juanito ang paanan ng gubat. Pagod ang katawan ngunit magaan ang pakiramdam. Wala siyang dalang kayamanang ginto,
wala ring salaping magpapabago agad sa kanilang tirahan. Ngunit sa kanyang dibdib, nagniningning ang liwanag ng mutyang ipinagkaloob ni Kalasag, isang kapangyarihang tumutulong, hindi para sa sarili, kundi para sa kapwa. Bitbit din niya ang berdeng langka ordinaryong tingnan, ngunit pinaniniwala ang may kakayahang magpagaling. Pagdating niya sa kubo, sinalubong siya ng kanyang inang si Aling Rosa, na takot na takot. "Juanito, Diyos ko anak, 3 araw ka nang nawawala. Akala namin kinuha ka na ng masamang espiritu sa gubat." Yakap ni Juanito ang ina. "Pasensya na po, Nay. May kailangan lang akong hanapin. Si Liling, Juanito. Parang lumalala ang lagnat niya." Agad siyang pumasok sa loob ng bahay. Nakita niya ang kapatid na babae, si Liling, nakahandusay sa banig, nanginginig at namumutla. Nilapitan niya ito at binuksan ang balat ng mahiwagang langka. Isinubo niya ang kaunting laman sa bibig ng bata, sabay ipinatong ang kanyang kamay sa noo nito. Tahimik siya. Isinara niya ang mga mata at sa puso'y binigkas. "Sa kapangyarihang ipinagkaloob, pagalingin mo ang inosente." Lumipas ang ilang saglit. Naging katahimikan ang paligid. Biglang umaliwalas ang mukha ni Liling. Ang maputlang balat ay tila nabuhayan ng dugo. Pumintig ang pulso niya at unti-unting bumukas ang mga mata. "Kuya?" Mahina ngunit malinaw ang tinig nito. "Gutom po ako." Napaiyak ang kanilang ina. "Salamat, Panginoon. Akala ko hindi na siya gigising." Ngumiti si Juanito. Hindi niya kailangang ipaliwanag kung paano nangyari ang lahat. Ang mahalaga, buhay at ligtas na ang kanyang kapatid. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang ito ay unang bunga lamang ng bagong misyon na inilatag sa kanya ng tadhana. Kinabukasan, habang naglalakad siya sa bukid, naramdaman niyang kakaiba ang kanyang paningin. Tuwing makakasalubong siya ng tao, may bahagyang liwanag o anino sa kanilang paligid, tila isang simbolo ng kanilang damdamin at intensyon. Sa tindera sa kanto, nakita niya ang bughaw na liwanag ng kabutihan. Sa matandang kapitbahay, isang mapusyaw na dilaw pag-aalala. Ngunit sa ilang lalaking nakatambay sa gilid ng kalsada, may kulay abo simbolo ng inggit at kasinungalingan. Ang kapangyarihang ito, hindi para husgahan sila, bulong niya sa sarili, kundi para mas maunawaan ko kung sino ang dapat tulungan. Dumating ang linggo. Maraming lumapit kay Juanito nang mabalitang gumaling si Liling. May batang may hika, may matandang hindi makalakad. May babae sa kabilang baryo na bigla raw nanlalabo ang paningin. Walang iniwasan si Juanito. Ginamitan niya ng laman ng natirang langka ang ilang nangangailangan at para sa iba, pinapatong lamang niya ang kamay habang taimtim na nananalangin. At sa bawat taimtim na pagkilos, lumalakas ang loob ng mga tao. Gumagaling ang may sakit. Nagkakaroon ng pag-asa ang mga nawalan. Hindi nagtagal, napansin ng mga taong bayan ang pagbabago. Sa kabila ng kahirapan, tila nabuhay ang sitio Kamatagan. Ngunit, sa bawat liwanag na lumalago, may dilim na naiinggit. Si Kapitan Lando, ang matandang pinuno ng barangay, ay isang mayamang dating magsasaka na naging tuso at gahaman sa lupa. Napansin niyang dumarami ang taong lumalapit kay Juanito, humihingi ng payo o nagpapagamot. Hindi na sa kanya pumupunta ang mga tao, nawawala ang takot sa kanya. "Ano bang meron sa batang yon?" tanong niya sa kanyang mga tauhan. "Baka may ginagamit na kulam. Hindi normal ang gumaling ng basta-basta. At bakit siya ang pinupuri ng lahat? Dati hampas lupa lang yan." Nagalit si Kapitan. "Alamin niyo kung anong meron sa kanya. At kung may itinatago, ako na mismo ang wawasak sa kanya." Isang gabi, habang natutulog si Juanito, naramdaman niyang may malamig na hangin na pumasok sa kanilang kubo. Bumangon siya, tinanaw ang labas, ngunit wala siyang nakita. Ngunit sa lupa, may kakaibang bakas ng kabayo itim at nasusunog ang paligid. Sa tabi nito,
Isang balahibong itim na tila mula sa nilalang na may halong hiwaga at kasamaan. Napakunot ang noo ni Juanito. Hindi lang pala ako nabigyan ng kapangyarihan para tumulong, bulong niya sa sarili. Binigyan din ako ng tungkuling harapin ang darating na panganib. Kinabukasan, madilim pa ang langit at tila may bagyong parating. Hindi ito karaniwang ulan, kundi tila masangsang ang hangin at mabigat sa dibdib. Napansin ito ng mga taga-sitio Kamatagan. Ang mga manok ay hindi nagsipagtilaok. Ang mga aso'y nag-aalulong sa kalaliman ng gabi. At si Juanito, mula sa pagkagising, ay may pakiramdam ng panganib. Habang nagpapainit ng salabat ang kanyang ina, lumapit sa kanya ang isang bata mula sa kabilang baryo, si Benji, isang paslit na may pilay ngunit matalino. "Kuya Juanito, may masama pong nangyari kina Mang Lardo." Bulalas nito, halos hingal na sa pagtakbo. "Mang Lardo? Yung gumagawa ng walis tambo?" tanong ni Juanito. "Opo, bigla na lang pong nasunog ang kanilang kamalig. Pero walang apoy. May parang usok na itim at umaaligid lang. Tapos bigla pong lumitaw ang isang nilalang kulay itim. Mahaba ang katawan, parang may sungay, at ang boses, parang kalmot sa kaldero." Natigilan si Juanito. Hindi ito normal. Hindi ito gawa ng tao. Agad siyang nagtungo sa nasunog na kamalig kasama si Benji. Pagdating doon, sira-sira ang paligid at ang hangin ay amoy abo at asupre. Ngunit higit sa lahat, naroon ang isang simbolo sa lupa. Isang bilog na may mata sa gitna at mga itim na paang tila kabayo ngunit baliktad ang mga bakas. Hindi ito karaniwang sunog, bulong ni Juanito. May masamang espiritu. Lumapit ang isang matanda sa kanya, si Aling Doray, ang albularya ng katabing sitio. "Hindi na ito sakop ng karaniwang orasyon, hiho," ani Aling Doray. "Ito ay gawa ng isang nilalang na matagal nang nakakulong sa hilagang bahagi ng kagubatan si Gambang, isang dating tikbalang na itinakwil ng kalikasan. Pinagkaitan siya ng karapatan bilang tagabantay dahil ginamit niya ang kanyang kapangyarihan sa kasakiman. At ngayon, tila pinalaya siya ng isang taong gustong pabagsakin ka. Samantala sa isang abandonadong kuweba sa paanan ng bundok, nakatayo si Kapitan Lando, kasama 3 lalaking ang matay wala ng liwanag. Isa sa kanila ay isang mambabarang na tinatawag na Sargo, kilala sa pagbuo ng sumpa gamit ang itim na alikabok ng bangkay ng hayop. "Sigurado ka bang siya ang makakalaban kay Juanito?" tanong ni Kapitan. Si Gambang ay nilalang na dating kapantay ni Kalasag, ngunit pinili niya ang kasamaan. At ngayon may pagkakataon siyang bumangon dahil ikaw ang nagpakawala sa kanya, sagot ni Sargo. Mula sa dilim, lumitaw ang anyo ng nilalang matangkad, parang tikbalang, ngunit itim ang balat, may mahahabang sungay, at pulang-pula ang mga mata. Sa kanyang bibig ay may tila usok na lumalabas, at sa kanyang buntot ay may tinik na parang palaso. "Ako ang tunay na tagabantay ng punong langka," sigaw ni Gambang. "At ngayon, babawiin ko ang dapat sa akin. Si Juanito, ang batang hampas lupa, ay hindi karapat-dapat sa kapangyarihang iniwan ng kalikasan." Sa sityo, nagsimulang manginig ang mga bata sa gabi. May mga naririnig na tunog ng kabayong tumatakbo sa itaas ng mga bubong. May mga alagang baboy na nawawala. At sa may ilog, may nakita silang itim na aninong lumulutang sa tubig habang ang mga isda'y lumulutang na patay. Lalong lumapit sa kanya ang mga tao. "Juanito, tulungan mo kami." Ngunit hindi ito basta kayang tapatan ni Juanito ng mag-isa. Kaya't nang sumapit ang hating gabi, tinawag niya ang hangin, nilakbay ang daan pabalik sa gubat, at sa tuktok ng burol, tinawag niya ang nagbabantay. "Kalasag, tagabantay ng punong langka, pakinggan mo ang tawag ng kagipitan." Hindi naglaon. Sa isang ihip ng malakas na hangin, lumitaw ang matikas,
at maringal na tikbalang. "Juanito," wika ni Kalasag, "alam kong darating ang panahong ito." Si Gambang ay bumangon. Siya ay isang nilalang na hindi ko kayang patayin sapagkat pareho kaming tagapangalaga noon. Ngunit ikaw, bilang pinili ng kalikasan, ay may kakayahang humubog ng bagong kapalaran. Binigyan siya ni Kalasag ng isang sangkap, isang binhi ng gintong langka. "Ito ang huling binhi mula sa unang puno. Itanim mo ito sa lupang diniligan ng luha at dugo ng sakripisyo. At kapag ito'y tumubo, magkakaroon ka ng pananggalang sa dilim." Nagbigay rin si Kalasag ng daing ng mga espiritu ng kagubatan, isang orasyon na maaari lamang gamitin kung tunay ang hangarin ng puso. "Juanito," dagdag ni Kalasag, "sa susunod na gabi, darating si Gambang sa sitio Kamatagan. Ihanda mo ang iyong sarili, ihanda mo ang iyong puso, at ihanda mo ang buong bayan." Bumalik si Juanito, dala ang binhi at ang mensahe ng panganib. Tinawag niya ang mga tao. "Wala na tayong panahon para magtago. Si Gambang ay darating, at kapag tayo'y hindi nagtulungan, babalot tayo ng dilim." Hindi lahat ay naniwala agad. Ngunit nang magsimulang bumagsak ang itim na ulan mula sa langit, nang mamatay ang mga pananim sa isang iglap, at nang marinig nila ang kalabog ng mga kabayong hindi nila makita, naniwala na rin sila. Itinanim ni Juanito ang binhi sa gitna ng baryo. Tinabihan ito ng kandila, dasal at pagkakaisa ng mga tao. Bawat isa ay may hawak na tangkay, puting panyo o kahit dasal ng pag-asa. At sa dulo ng araw, isang kakaibang liwanag ang unti-unting sumibol mula sa lupa. Dumaan ang magdamag na walang buwan. Ang kalangitan ay tila isinara ng makapal na usok, hindi karaniwang ulap, kundi animoy lason na bumabalot sa paligid ng sitio Kamatagan. Wala ni isang kuliglig ang umuugong. Tahimik ang kagubatan, at kahit ang mga alagang hayop ay nagsiksikan sa sulok, ayaw gumalaw. Sa gitna ng baryo, kung saan itinanim ni Juanito ang binhi ng gintong langka, ay lumilitaw na ngayon ang isang munting punla. Malambot ang tangkay, ngunit tila may sariling ningning. Ang dahon nito liwanag na hindi ordinaryo, kundi liwanag na tila nagmumula sa loob ng kalikasan mismo. Si Juanito, nakaluhod sa harap ng punla, ay may hawak na puting tela na pinuspos ng dasal at pawis. Sa kanyang likuran, naroon ang kanyang ina, si Liling, na ngayoy masigla na, si Benji, at ang ilan pang matatanda ng sityo. Ngayong gabi, wika ni Juanito, ay darating ang nilalang na isinumpa ng kagubatan. Ngunit hindi lang ako ang haharap sa kanya. Tayong lahat ang kailangang tumindig. Biglang humangin ng malakas. Tumindig ang mga alon sa ilog. Ang mga punong kahoy ay yumuko sa isang direksyon. May narinig silang kaluskos, ngunit hindi lang basta kaluskos, kundi tila libo-libong paa ng kabayo na tumatakbo sa iisang landas. At sa dulo ng madilim na daan, lumitaw ang isang anino na unti-unting naging malinaw si Gambang. Napakalaki niya ngayon, mas malaki pa sa isang kalabaw. Itim ang balat, mapupulang mata, at ang kanyang buntot ay tila nababalutan ng mga tinik na humihiwalay ng hangin. Sa kanyang likod ay may lumalabas na mga usok na kalalasong ulap ng galit at puot. "Juanito!" sigaw ni Gambang, sabay yugyog sa lupa. "Sa wakas, makukuha ko na ang kapangyarihang dapat ay sa akin." Humakbang siya palapit, ngunit bago pa siya makalapit sa punlang langka, lumitaw sa harapan niya ang isang panangga ng liwanag. Naglaho siya ng bahagya. Sabay litaw muli sa ibang direksyon, palibot-libo ng anino ng hayop ang bumalot sa paligid. Tumayo si Juanito at humarap sa dambuhalang tikbalang na isinumpa. "Hindi mo na ito pag-aari, Gambang. Matagal nang kinitil ng kasakiman mo ang karapatan mong maging tagapangalaga. Ngayon, hindi ako ang lalaban sa iyo, kami ang lalaban sa iyo." Lumapit ang ilang kabataan, hawak ang mga sulo.
Ang mga ina ng sitio ay nagdarasal ng sabay-sabay, buo ang loob. Ang matatanda ay nagtayo ng bilog na may dahon ng langka at asin sa paligid ng punla. At si Juanito, tahimik ngunit matatag, ay nagsimulang bigkasin ang orasyon ng mga espiritu ng kalikasan na itinuro ni Kalasag. Sa ngalan ng hangin, tubig, apoy at lupa. Sa biyaya ng diwatang naghasik ng langka, sa liwanag ng puso at sakripisyo ng lupa, lumitaw o kalikasan, kalasag ng pag-asa. Sa bawat bigkas ng linya, ang punla ng langka ay lumalaki. Naging isang maliit na puno, sumibol ang mga dahon, at mula sa gitna nito, lumitaw ang isang ginintuang prutas, umiikot at may liwanag na tila araw sa gabi. Sumigaw si Gambang at umatras. Natamaan ng liwanag ang kanyang anino. "Hindi kayo mananalo. Ako ang tunay na tagapagmana." Biglang umikot ang katawan ni Gambang at inihampas ang kanyang buntot sa lupa. Nabiyak ang ilang bahagi ng palibot at ang ilang kubo ay natupok ng apoy. Ngunit agad itong pinigilan ng isang malakas na alon ng liwanag na nagmula sa mismong puso ni Juanito. Ang mutya sa kanyang dibdib ay nagliwanag at lumutang sa ere. Lumapit si Juanito kay Gambang habang ang mutya ay lumilipad sa kanyang ulunan. Hindi lakas ang panlaban sa kasamaan. Ang tanging sandata ay puso. Muli niyang binigkas ang orasyon, ngunit ngayon, may dagdag na salita mula sa kanyang sariling damdamin. "Ako'y hindi perpekto, ngunit ako'y may malasakit. Ako'y hindi mayaman, ngunit ako'y handang magsakripisyo. Kalikasan, pakinggan mo ang puso ng tao." Sumambulat ang liwanag mula sa punong langka at sa mutya. Nabalot si Gambang ng gintong alon, at ang kanyang katawan ay tila unti-unting natutunaw hindi sa init, kundi sa liwanag ng pag-unawa at kabutihan. "Hindi, maaari bang ako'y mali?" Bulong ng dating tagabantay bago tuluyang nawala ang kanyang anino sa hangin. Nagliwanag ang buong sitio, nawala ang itim na ulap. Ang punong langka ay nanatiling nakatayo sa gitna, hindi ginto, hindi kayamanan, kundi buhay na sagisag ng pagkakaisa, sakripisyo at liwanag. Tahimik ang mga tao habang pinagmamasdan si Juanito na lumuhod sa tabi ng punong langka. Ang mga bata ay lumapit sa kanya at isa-isang yumakap. "Kuya Juanito, salamat po." Lumapit si Liling, sabay bitbit ng basang panyo. "Para sa'yo, kuya. Galing yan kay inay. Sabi niya, ikaw na raw ang ilaw ng sityo." Ngumiti si Juanito, ngunit alam niyang hindi siya nag-iisa. Ang liwanag ay hindi sa kanya lamang, kundi nasa bawat taong marunong magpatawad, magpakumbaba at magmahal. Lumipas ang ilang linggo mula nang talunin ni Juanito si Gambang sa tulong ng punong langka at kapangyarihang ipinagkaloob ng kalikasan. Tahimik na ang sityo Kamatagan, wala na ang madidilim na ulap, wala na ang kakaibang malamig na simoy, at ang mga batay muli nang naglalaro sa gitna ng palayan. Ngunit higit sa lahat, nanatili ang punong langka sa gitna ng baryo. Hindi ito lumaki ng labis, hindi rin namumunga araw-araw, ngunit sa tuwing may taong tapat na nangangailangan, kusa itong nagbibigay ng bunga. At ang bunga, bagamat ordinaryo sa paningin ng marami, ay may kapangyarihang magpagaling, magpapanumbalik ng pag-asa at magturo ng kabutihan. Hindi ginusto ni Juanito ang maging kilala, ngunit hindi niya maiiwasang lapitan ng mga tao mula sa iba't ibang baryo, mga may sakit, may problema sa lupa, may anak na nawawala, may alitan sa pamilya. Hindi niya sinagot ang lahat ng tanong, hindi rin niya pinagaling ang lahat. Sa halip, itinuro niya sa kanila ang dapat nilang gawin, ang makinig sa puso, ang magpakumbaba, at ang bumalik sa ugat ng kabutihan. At tuwing gabi, tahimik siyang tumatayo sa paanan ng punong langka. Sa kanyang tabi, nakatayo ang isang aninong hindi lahat ay nakikita, si Kalasag, na ngayoy hindi na tagapagtanggol ng langka, kundi tagamasid ng bagong tagapangalaga.
Ginampanan mo ang hindi magagawa ng marami. Wika ni Kalasag, minsang muling nagpakita sa liwanag ng buwan. Hindi mo pinili ang kapangyarihan para sa sarili. At sa paggawa mo nito, ikaw na ngayon ang bagong haligi ng balanse sa pagitan ng tao at kalikasan. Isang gabi na naginip si Juanito. Nasa gitna siya ng gubat, tahimik, maliwanag ang liwanag ng buwan. May isang matandang diwata na lumitaw mula sa punong malaki at luma. Ako ang diwata ng unang langka, sabi nito. Ang bunga ng aming pagpapala ay hindi para sa sakim, kundi sa mapagpakumbaba. At sa iyo, Juanito, ay ipinasa na ang huling binhi ng kalikasan. Ngunit paano kung dumating muli ang kasamaan? Tanong niya. Ngumiti ang diwata. Kapag may tumatayo para sa tama, hindi kailanman nananalo ang dilim. Minsan man itong pumasok, ang liwanag ay kusang bumabangon mula sa puso ng isang taong handang magmahal, kahit walang kapalit. Mula noon, naging sagrado ang lupa sa paligid ng punong langka. Ginawa itong pusod ng kalikasan at binabantayan ng mga tao sa baryo. Pinagbawal ang pagputol ng puno sa kagubatan. Ang mga bata ay tinuruan ng respeto sa kalikasan at ang mga matatanda ay muling nagkaisa. Si Juanito ay hindi nanirahan sa malaking bahay. Sa halip, itinayo niya ang isang payak na kubo sa ilalim ng puno. Doon siya nanatili, hindi bilang pinuno, kundi bilang gabay. At tuwing may bagong isisilang na sanggol sa baryo, dinadala ito sa punong langka upang ipagdasal. Tuwing may bagong anihan, doon din sila nagpapasalamat. Naging buhay na simbolo ang langka ng pag-asa at pagkakaisa. Lumipas ang mga taon. Si Juanito ay tumanda, ngunit ang punong langka ay nanatiling matatag. Isa-isa, ang mga batang natulungan niya ay naging matino, mabait, at may malasakit sa kalikasan. Ang Sitio Kamatagan ay naging huwaran sa buong rehiyon hindi dahil sa yaman, kundi dahil sa kabutihang bumalot sa kanilang pamumuhay. At tuwing ipinagdiriwang ang araw ng langka, isang gabi sa loob ng isang linggo sa Hunyo, ang buong baryo ay nagtitipon, nag-aalay ng mga prutas at awit sa punong langka. Sa gitna ng gabi, kahit walang nagsasalita, isang malamig na hangin ang dumarampi sa kanilang balat, parang yakap ng kalikasang nagpapasalamat. At sa langit, sa tuktok ng burol, kung minsan may aninong tikbalang na tumatayo tahimik ngunit nakangiti. Ang punong langka ay nananatili. Ang kabutihan ay hindi nauubos. At ang bagong tagapangalaga ay hindi kailanman nag-iisa. Wakas.